Pagpasok sa Barangay Baha, isang tanawin ang agad na sumasalubong sa mga residente, mag-aaral at mga dumaraan. Isang makitid at matandang tulay na nagsisilbing tanging koneksyon ng Krukan at Kabihasnan. Sa unang tingin, maaari karaniwang tulay lamang ito, gawa sa lumang kahoy at bakal na matagal nang kinakalawang sa init ng araw at lamig ng gabi. Ngunit para sa mga taong araw-araw, ang tulay na ito ay higit pa sa isang daanan. Ito ay paalala ng panganib, sakripisyo at patuloy na pag-asa ng mga taga-Baha. Sa mahabang panahon, ang tulay na ito ay tila naging simbolo ng katatagan ng komunidad. Marami na itong pinagdaanan, malakas na bagyo, pagbaha. Subalit, bawat taon, unti-unti rin itong ipinapakita ang mga bitak ng kahinaan. May mga bahagi na ng kahoy ang napupudpod, mga tornilyong naglalabasan, at mga haliging nangihina na sa paulit-ulit na hampas ng tubig. Hindi nalingid sa kaalaman ng mga residente ang delikadong kalagayan nito. Marami na ang natakot, nadulas, at muntik nang mabiktima ng malakas na agos ng ilog sa ibaba. May daba ka mo coordination o sa LGU o DPWH para siling aprito. Actually, ito na aton ko ang gida hanging bridge natin ang proposal talaga si Tony is kanan LGU kay diri kaya sa aron 20% fund and budget para sa itong natulay. So almost sin pa mga 80% na aton project gida to be completed as phase 1 with a budget of 5 million. So on the other day, nagkahampang kami ni Mayor, nagsiring siya sa akon na ready na liwat ang phase 2 para sa itong na aton hanging bridge. So, diri nala siya poste, magkakamay-ada na siya, anong tawag sini? Ito ba na magkoconnect sa post 1 nga sa post 2 ang pinakatamakan nga dadida. So, ito na, may lanakit kuan liwat phase 2. So, ito nga, to be implemented siguro sa kay mag-year end naman yan so December naman bali mga siguro start ito 2026 dilak makasiring san bulan pero ginsay na may budget na ito kay almost dilapidated ito na atong tulay so nababa so gimbutangan ito namon signage dito nga kung pira lang pwede mag-cross ito na aton hanging bridge kung pira lang pwede makaagi so kumpira na lang siton ang kaya kay kumbaga yan na nagmamantainer lang katanay siton na aton hanging bridge kay kuan unta kung na-implement na kay syempre kung dilikit kasi magamay ada hanging di sumaagi kita di sa salog so kadelikado oras in may ada bahaan kabataan kay kadamuan ng eskwelasan barangay Matubay so dito kasi ang mga kuan high school isang pa may adakit di kuan multi-grade na elementary. Siyempre, kay ito na atong tulay, di ba, naubos na siya. Pag butila na ura, naabot tayo, nakita naman yun mga post sa Facebook, naagi kita na-post kita dahil sa tulay, nakabaliktad ang tulay, adi kita din naagi sa kuan pinaka-alambre niya. So, worst scenario, kung mahulog ka nga na dida, possible ka dida nga, siyempre, di ba, madisgrasya o mawad ang kinabuhi. So, sugad sa itong kadelikado ang atong tulay yan na mauna naging prioritize ang atong project for the next year 2026 na mabutangan na itong siya dida stick na atong mga atong tulay. Kay kung diri kasi maupay ang pundasyon sa atong tulay, maulay itong gihapon, magbinalik-balik lakat ng gihapon, di ba, ganyan ko, ang nga nadidagin. Soil test itong nga atong tulay. So, diri talaga simpa kaya sa natong budget na mabutangan itong sin concrete nga tulay. Although hanggang bridge ba itong nag-request kami sa to sin kuan full concrete. But, same, answer na akong nakuha na diri kakayanon kay pinabayakit na barangay didi sa Calwaeg, 157 barangay. So, diri man la ako ang barangay na nangangaro liwat sa priority project. So, ang kingrant sa akon is hanging bridge laanay. Kasaliwan lang ito na aton, hanging bridge na narubat. Ang tulay is makaraglok na siya ura-ura. Possible di kung tubig or baha. Malulumos, mamamatay. Siyempre, di ba kadamusan kabataan na natabok natin. So, ang atong talaga ipa-prioritize is ang safety sa natong constituents sa natong barangay. So, na mao itong na ginaruan ang priority projects. Ang akong talaging una is ang atong hanging bridge. Tapos, ang aton simpa evacuation center, din ang aton tubig. Kaya itong talaga ang pinaka-importante na aton panginalan sa aton barangay.
Kaba, syempre kay kung maanano nga dadidaan ko na aton mulugyo, kita gihapon ang magbabaton, di ba? So, kamakaharablo kung diri ito naton Panginoon. Paano no nakaka-apekto ang media o nakaka-bully ni na issue na about sa tulay? So, pinaagi sa aton media na napapakita sa tawo nga sa kinaukulan sa LGU kung gaano namon ka kinahanglan ini nga tulay sa aton barangay tungod kay diri man siya kaya sa 20% development funds sa barangay. So need talaga naton nga magkamay-ada kita didi support from the LGU fund. Mao iton nga dako siya kay kung bagan kung diri man sila nakakadidi sa barangay, so sang kadamo-damo na mga nanhingkatabo din sa aton like bagyo, syempre di ba nado-document itong nila kung ano ka need naton ang tulay, nakikita nila nga kinahanglan ang atong barangay matagaan sa sulod sini nga project ito na aton yan ang tulay. So dako ka upay nga bulig iton nga kuan media kay syempre makikita nira na adi mas gipa-priority ang aton barangay nga matagan kita sa sini na project. Likewise sa itong nga kuan December 8 gimpatawag kami sa aton mayor na may ada na phase 2 ang aton tulay. So bagan iton nga kuan ang aton tulay yan na almost kuan na siya 80% na completed na phase 1. So may ada na siya phase 2 to be implemented yan na 2026. Sapagkat wala silang ibang tulay na mapagkakatiwalaan, wala silang ibang daan na maaaring tahakin. Ang buhay nila, pag-aaral ng mga kabataan, kabuhayan ng mga magsasaka, at pang-araw-araw na paglalakbay ng bawat pamilya ay nakadepende sa isang tulay na matagal nang humihingi ng atensyon, pag-aayos. Gayunpaman, sa kabila ng panganib, nananatiling umaasa ang mga taga-barangay Baha sa pagkalinga mula sa mga kinaukulan.